Ikaw. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo na this is a 3-day special. So nagsimula kahapon, pinagpapatuloy ngayon at magtatapos bukas. So bukas ang ating final episode for this year ng kwentong katatakutan. So if you have any spooky stories, kung may kakilala kayo, sabihin nyo, i-share naman yan ha. I-PM ako sa mga socials ko. No? Sa FB, hanapin nyo Kuya Chico, capital K, capital din yung unang letter C. Ha? Sabi, lagyan ng WD-40 yung pintuan. Oo nga, ang ingay kasi. Yan, WD-40 lang ang katapat niyan. Alam nyo ba yon, yung ini-spray, di ba? Mabisa yon, mabisa sa mga kalawang-kalawang yon. Sabi ni Francis, kaya pwede ba dumalaw dyan bukas? Pwede. May mga bisita nga ngayon eh. May mag-asawa. May isa, walang nagmamahal. Yung isa, kakahiwalay lang. Umiiyak nga siya ngayon. Sabi ko, no. Huwag kang umiyak. Damihin mo lang ang sakit. Hanggang sa tuluyan itong kainin ng puso mo. At makakainin na rin kita. Charot! Ay, mali! Wrong! Walang ganun. It's so spooky. Sabi ni What Gemini thinks, Chico, mahal kita. Ito naman eh. Huwag kang ganyan. Alam mo namang marupok lang ako. Mabilis akong nagmamahal ng mga tao. Sinasabihan ako ng ganyan. Heist. Sabi ko, sinot-not ba yung maingay sa background mo na kung hindi ko nga alam? Kayo, ang dami-dami nyo na namang mga naririnig. Anyway, 8:36, ang bilis ng oras. Hello po sa mga nasa live natin ngayon, sa TikTok live, hello po. Magandang gabi. Sa mga nasa FB, magandang evening. Hope you guys are having a good time habang nakikinig sa mga spooky stories, which ipagpapatuloy na nga natin. Ito na. Ito ay sinend sa atin ni Ai ng Cavite. Spooky. Hello po again, Kuya Chico. This is Ai from Cavite. Actually, sumulat na po ako sa inyo 2 years ago, and this time, ang isi-share ko naman po ay 2 encounters. The first ay shinare ng friends ko nung college pa kami, and the second one is from what I experienced sa aming office few years ago as well. First story. I recalled a story na shinare po ng friend ko na si Mel sa amin one time. I think it was around 2016. Nasa duty ako noon sa OJT sa isang local tabloid when I read a news article na sinend ng reporters ng tabloid. It was an incident ng sunog dito sa amin sa Cavite. And bilang curious ako, I read the entire raw article. I was surprised to know na naandoon ang name ng professor ko sa science. Namatay sila ng asawa niya sa sunog. After a few days, nagpunta ako ng school to attend some classes nang mapagkwentuhan ng mga kaibigan ko ang isang supernatural encounter nila sa school. According to my friend Mel, it was already past 6 p.m. at that time, noong same day na nasa duty ako sa OJT, nang magpunta siya sa faculty room sa ground floor ng school namin. Dahil 6 p.m. na and nag-start na ang mga panggabing klase, medyo deserted na yung faculty rooms and hallways. Kumatok siya sa faculty room pero walang nagpapapasok sa kanya.
She tried again. And naisipan niyang pumasok na and baka may prof naman sa loob. She entered the faculty room and she was surprised to see na may prof doon. Tawagin na lang natin na si Dr. E. Mel approached her kindly and asked kung nagpunta na ba yung faculty, kung nagpunta na ba sa faculty room ang prof niya kasi may kailangan siyang ipasa noong araw na yon. Hindi daw kumikibo yung prof. Tulungan mo ako. Nakaupo lang daw sa desk niya at nakatungo. Napansin ng friend ko na nakasuot din daw yun ng brown na jacket or coat. Tinanong niya ulit. Pero di naman daw sumasagot. So inisip ng friend ko na baka naiidlip si ma'am or nagpapahinga at ayaw magpaistorbo. So, umalis na siya. Nagpaalam pa din daw siya sa prof na lalabas na siya as a sign of respect. My friend then went sa kalapit na canteen where most of her classmates sa major subject were waiting. Tinanong nila siya kung nasaan yung prof nila sa major subject. Sumagot yung friend ko na di niya alam. And pati daw si Dr. E ay pinagtanungan niya na din. When suddenly, her classmates fell silent and parang naguluhan daw sila. At nagtanong, si Dr. E? Nakausap mo? Ang tanong daw sa kanya. Sumagot yung friend ko na oo, nandun nga daw sa faculty pero parang natutulog daw. Namutla yung mga classmates niya and sinabi nila na imposibleng si Dr. E yun. She asked them why. And then her classmates told her that Dr. E is already dead that morning due to the fire. They went back sa faculty room and to their surprise and terror, nakita nilang nakasampay yung brown coat doon sa upuan ni Dr. E. At walang ibang tao sa faculty room. Halos mapatakbo daw sila sa takot. There are also other profs na nagkwento na nakita din daw nila na pumasok si Dr. E sa the rest ng araw na yon. Nakaitim daw pero ang pinagtataka nila is hindi daw namamansin. So akala nila normal lang. Yung pala kakaiba na. Feels nila baka daw hindi pa aware si Dr. E na wala na siya. Sad lang kasi magaling siyang prof sa eduk students. May she and her husband rest in peace. Spooky. Second story, this one naman po ay naranasan namin ng isa kong ka-work nung on-site pa kami sa office. I remember it was Saturday in December 2018. May OT kami that day until 10 p.m. Nung morning, marami-rami kami. Pero nung past 6 p.m. na, 3 na lang kami sa buong floor. 2 kaming babae at isang lalaki na nakapwesto malapit sa entrance door ng room. Kami nasa bandang dulo, malapit sa office ng OM and sa back pantry. Around 8 p.m., medyo kakaiba na yung feels. Ayoko man pansinin pero nadidinig ko na may nagtatype sa kabilang mga monitor. Maya-maya ako sa pagtanggal ng earphone pero ganun pa din.
Lalo pang nakadagdag sa takot ko yung pagiging matatakotin din ng ka-team ko. Nung bandang 9 p.m. na, nagulat ako kasi biglang napatakbo sa akin yung ka-team ko at nagsisisigaw. May nakita daw siyang dumaan sa gilid niya. Sabi ko, baka guard lang nagro-roving. Sabi naman niya, hindi. Dahil parang itim na anino daw yun. Sa sobrang takot niya, naiyak na siya. Ako naman nataranta. Napatawag kami sa ka-team namin sa sobrang takot at lumabas na lang kami sa hallway. Napabreak na lang kami. Nakakatakot kasi madami din kwento doon ng doppelganger and other things. Since then, parang natamad na din ako mag-OT ng super late kahit pa normal lang naman yun sa BPO. I always make sure to carry the Holy Rosary wherever I go kasi mas naniniwala pa rin ako sa power ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you po sa pagbasa ng kwento ko, Kuya Chico. Happy Halloween. Bakit kaya pagdating sa mga takutan, lagi na lang ang tema palagi ay damay-damay na to. Napansin niyo ba 'yon? Hindi ba pwedeng pag sayo lang, ikaw lang, wag ka namang di ba? Naalala ko yung tsahin ko ganyan. Bata pa naman kami noon. So, medyo bukas yung kanyang ganyan, yung senses, no? Nakakakita siya, especially kapag buntis siya. At nakwento ko na to na maraming beses. Naalala ko lang bigla. Kasi, ganyan niya. Kunyari, nanonood kami ng TV. Tapos titingin siya sa may bintana namin, sa may labas, sa may gate, sa may kalye. Minsan mag-aano pa yan. Sino yan? Gaganon pa yan. So kami naman, sino kausap mo? May tao, may dumaan. Minsan sinasabi niya, may tao, kalbo. Dinidescribe pa niya. Nakatalikod. Pag tinitignan naman, wala naman. Madalas mangyari yan pag buntis siya. For some reason, hindi ko alam. Pag buntis siya. Ang dami niyang mga nakikita. Heist. Sabi dito, sa school kayo mag-ghost hunt, doon madami. Actually, kung yung sinasabi nyo yung mga spirits, yung mga kaluluwa, basta, tandaan nyo, basta yung lugar madilim, tahimik at malamig, asahan nyo, dyan sila. Simbahan, nandyan sila. Kala nyo ba? Hindi ako nananakot. I mean, kasi di ba, lagi bang may tao sa simbahan? Diba? Hindi naman, di ba, may mga time sarado yan, di ba? Matahimik, madilim, wala ilaw. Yun yung mga lugar na gusto nila eh. Di ba? Oo, nakausap ko sila. Nag-chat sila sa akin. Nag-chat sila, sabi Kuya Chico, doon namin gusto. Oo. At wala naman silang ginagawa. Kumbaga, they just needed the place na kung saan sila, di ba? Diyan sila tatambay. At minsan naman talaga, alam nyo, kung tutuusin, hindi naman talaga sila nang aano doon. Kumbaga, paano ba i-explain to? Kumbaga, sabay-sabay tayong nag-i-exist sa mundong ito. Magkaibang realm lang, di ba? Magkaibang, tayo nasa physical world, sila hindi. Pero at the certain place, hindi lang tayo, di ba? Ako naman, personally, sinasabi ko naman na naniniwala ako. Dahil sa idea na parang napaka-selfish isipin na sa laki ng mundong ito, ng universe, multiverse, or kung ano man, parang napaka-selfish isipin na tayo lang ang nabubuhay. Tayo lang ang nag-i-exist. So doon ako naka-angkla sa idea na yon. Na tingin ko hindi lang tayo ang nandito. So, yeah. 8:49. Let's move on sa ating next and probably will be our last story for tonight. This one's from Serenity.
Sabi niya, "Good day, Kuya Chicks. Sana mabasa mo na this time itong bone-chilling experience ko and my family. Nasend ko na to parang a decade ago sa unang iteration ng spooky special episodes mo, but unfortunately ay hindi nabasa." Sorry na. Decade talaga. So I will just retell the same story. It will cover some of the most terrifying experiences namin sa loob ng halos 3 taon. Way back 2011, nakabili ang aming mga magulang ng isang malaking bahay sa isang medyo mamahaling village sa Metro Manila. Di namin akalain na makakatira kami sa may kalakihang bahay na nasa sentro pa ng syudad. Galing po kasi kami sa Rizal Province that time. Medyo liblib at malayo sa sibilisasyon yung kinalakihan naming bahay. Sinuwerte lang ang tatay ko noon kasi naibenta niya sa mga magandang presyo ang lupang sakahan na namana niya sa lolo't lola ko. Kaya kami nag-decide na lumipat sa Metro Manila dahil nahihirapan na kami nung ate ko kasi parehas kaming nag-aaral sa Maynila as college students. Sobrang mura namin nabili yung bahay. Parang binenta na ng palugi for some reasons. Ang major issue ay inabot ng matinding pagbaha noong 2009 kay Ondoy. That time, ang isip namin, hindi na mauulit yung kalamidad na gaya ni Ondoy sa Metro Manila. Bale, sa second owner na namin nabili yung bahay. We are supposedly the third owner. Inusisa ni mama yung owner kung bakit ang mura niya ibinibenta. Kasi ang ganda talaga ng house. Ang sabi lang nung pangalawang may-ari ay nabili din naman nila yung bahay sa murang halaga doon sa original owner after Ondoy. Sila na lang ang nag-renovate at nag-migrate na raw sila. Kaya they need to get it sold as much as possible. Tinanggap naman namin yung reason kasi wala ka naman talagang maipipinta sa bahay. Located siya sa isang gated community, literal na walking distance sa malls, sa mga parks, and even some local government offices at schools. That village na kinatatayuan ng bahay ay matinding nasalanta ng bagyong Ondoy. Maraming namatay during the massive floods. Karamihan na trap sa bahay sa pag-aakalang hindi natataas pa yung baha. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng village at ng syudad na kinalalagakan nito para na rin magbigay privacy at respect sa new owner ng bahay. So, hulaan nyo na lang. Maganda nga ang bahay, pero yung atmosphere sa buong village noon ay may pagka-gloomy. Pero nasa isip ko noon, baka ganito lang ang mga mayayaman. Hindi maiingay, which I liked. Ayaw ko kasi sa mga mabubungangang kapitbahay. Ay, hindi tayo pwede maging magkapitbahay. Sorry, hindi na ako magko-comment. Lord, help me. Noong mga unang buwan namin sa bahay, wala namang problema. Smooth sailing kumbaga. Pero after just 3 months, may mga kaganapan na hindi namin maipaliwanag. Nag-start ang mga kababalaghan as simple as mga nawawalang gamit na hindi mo biglang mahanap kahit alam mo naman kung saan nailapag. Tapos lilitaw na lang to a different area. Sa gabi naman, minsan maririnig namin yung mga gamit sa kusina na parang gumagalaw pero pag i-check namin, wala namang katao-tao. Isa po akong psychology student that time kaya my reasonings ay bound by logic and science alone. Kaya ako ang numero 1 kontrabida sa bahay na laging nagpapayo na lahat ng kababalaghan ay produkto lang ng kanilang malikot na imahinasyon. Lumipas ang ilang linggo at buwan, bagamat ako po ay in denial sa mga kakatuwang bagay na nangyayari sa bahay ay para namang
palala ng palala ang mga kaganapan. Isang beses na malakas ang ulan, nandoon ako sa kwarto ko doing some paperworks para sa aming research project sa school. Nang biglang, may narinig akong kumakatok sa bintana ng kwarto ko. Noong una, baka kako sobrang lakas lang ng bugso ng hangin at ulan sa labas, kaya akala ko may kumakatok sa bintana. Yung bintana po ay covered ng manipis na kurtina at yung tapat nito ay may malaking poste ng ilaw na nag-i-illuminate sa kwarto ko. Maya-maya, may kumatok na naman. This time, patulog na ako at patay na ang ilaw. Kitang-kita ko na may anino doon sa may tapat ng bintana habang kumakatok. Halos himatayin ako sa takot, kuya. Nasa second floor po ang kwarto ko. Imposibleng may kakatok sa akin unless marunong siyang lumutang. Sa sobrang sindak ko, ni hindi ako makasigaw. Nawalan ako ng lakas at after several seconds, nag-blackout na ang paningin ko. Umaga na nung nagising ako, nawalan siguro ako ng malay sa sobrang panic dahil sa experience ko. Dahil baka walang maniwala sa akin at ayaw ko ring magdulot ng panic sa bahay, ay sinarili ko na lang yung nakita ko. Akala ko di na masusundan yung mga ganong pangyayari, pero hindi eh. Lalo pang tumindi. Ito isa pa. Yung nanay ko ay paalis at isasama niya si ate papuntang Cubao. Then, nung lalarga na sila, nauna yung nanay ko sa kotse because she will be the one to drive that time. Habang nagpe-prepare si mama to start the car, narinig niyang nagbukas yung pintuan sa likod. And she looked at the rear view mirror. Nakita niya si ate na nakaupo na sa loob at kinausap pa niya. Tapos tumatango-tango lang at gumingiti si ate. My mom was ready to leave kasi pinaandar na niya yung kotse namin palabas ng village. While driving slowly, nakita niya si ate sa side mirror na tumatakbo at hinahabol siya. Hinintuan niya si ate. Then, my ate said na pagalit na, "Ma, ba't mo naman ako iniwan? Sinasara ko pa lang yung gate." My mom took a pause. Tumingin siya sa likod pero walang tao. Sa sobrang takot nila ay ibinalik nila yung kotse sa bahay at nag-commute na lang sila. May incident naman na ang nakaranas ay ang tatay ko. Isang hapon, nagtitimpla ang tatay ko ng kape sa kusina nang may narinig siyang umiiyak na babae sa may CR. Akala ng tatay ko ay ako kasi kaming dalawa lang noon sa bahay. Kinausap pa niya pero hindi sumasagot kaya nag-decide siyang pasukin yung banyo baka kasi kung ano na ang nangyayari. Bakit may pag-iyak na nang gaganap? So ayun, pinasok niya. Pagbukas niya ng ilaw, ay wala namang tao. Humangos ang tatay ko paakyat sa second floor para i-check ako. Nakita niya ako doon at nakaupo lang at nagte-text. Tinanong pa niya ako kung nasa CR ba ako kanina lang. Sabi ko, hindi. Dahil hindi naman ako umalis sa kinauupuan ko. Kwento niya sa akin yung narinig niya. Lalo lang ako na-stress kaya hindi ako nakatulog nung kinagabihan. Miski ibang
Tao hindi rin nakaligtas sa mga pagpaparamdam sa bahay. Mga 2012 siguro, pagkatapos ng mga pagbaha na dulot ng habagat, syempre umupa kami nung ikalimang gabi niya sa amin. Habang siya raw ay natutulog sa kama ay naramdaman niyang lumubog yung kutsyon sa bandang paanan niya. Di niya pinansin at tinulugan lang ulit. After mga ilang minuto ay may malakas na puwersa na tumulak sa kanya, kaya daw siya nalaglag mula sa kama. Nagpalingon-lingon siya pero wala naman ibang tao sa guest room. Inabot daw siya ng kaduwagan kaya dun siya sa baba natulog na noon ay hindi gaanong malinis sa putik na dala ng baha. Kumuha siya ng karton at doon naglatag sa putikan. Siguro the most terrifying experience I had on that house ay nung isang beses habang nanonood ako ng noontime show sa TV. Ako lang mag-isa that time. Habang kumakain ng tanghalian ko, may napansin ako sa peripheral vision ko na may palakad-lakad na tila pabalik-balik doon sa bandang kusina. Noong una hindi ko pinapansin, tuloy lang ako sa pagkain pero siguro mga 30 minutes ang lumipas ay may sumisit-sit na sa akin. Yung sit-sit nagmumula sa bandang CR kaya napalingon ako. Kitang-kita ko po yung pinto ng CR na bukas-sara ng ilang ulit. Wala naman tao. Napatakbo talaga ako sa labas. Doon ako nagstay sa tapat ng bahay namin hanggang makauwi si ate. After ng Ondoy, kinatatakutan na raw itong village at marami daw nagpaparamdam. May mga kwento ang mga tricycle drivers dito na may mga naisasakay daw sila na magpapahatid sa loob ng village tapos biglang maglalaho na parang bula. Nag-research naman ako tungkol sa bahay na yon. Wala namang masamang nangyari or mga namatay during the event ng massive floods ni Ondoy noong 2009. While totoo na maraming namatay sa village na yon nung bumaha, pero yun ay sa ibang mga kabahayan. Yung unang may-ari ng bahay, ay buhay pa naman at wala naman silang namatay na kasama. Di rin namin alam pero ang bigat-bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay na yon. Parang stressed at depressed ka lagi. 2014, nang ibenta namin yung bahay at nagpagawa na lang kami ng mas maliit na house in the same city. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Ang huling balita ko is hindi rin tumagal yung fourth owner at nakakalungkot talaga kaya yung mga, di ba yung nangyari niya, yung Ondoy talaga, no? Yung recent na, ewan ko, pansinin nyo, after nun, parang ang lulupit na ng mga nangyayaring mga bagyo, mga baha, no? Yung habagat. Dati naman, ang weird talaga. Parang lagi namang umuulan, di ba? Nasanay naman tayo. Pero it's only now na may mga lugar na hindi akalaing bumabaha. Ngayon, lumulubog, di ba? Ang weird. Doon na nga lang sa amin yung SLEX, South Luzon Expressway, mga kaibigan, binabaha. Yung doon sa may Southwoods, doon kasi kami, yun yung exit na malapit sa amin. Nung nakaraan, ito, dong bagyo na to, Christine, bumaha na naman doon. Usually, bumabaha lang doon sa may Alaska, kung familiar kayo doon, yung sa may San Pedro banda, doon bumabaha. Pero nung nag-Ondoy, alam ko bumaha din doon sa may Southwoods. Doon na nagsimula eh. Ito no nakaraan, nagpila-pila yung mga sasakyan doon, mga hindi makalabas, hindi rin makapasok ng Southwoods. 'Di ba? Yung Antipolo, ang taas-taas na lugar. May may landslide yata, 'di ba? Parang sana wag na nang mangyari, no. Pero nakakatakot na, hindi na normal 'yung nangyayari sa atin. Kaya ikaw, sipin mo, tama pa ba yung ginagawa mo? Diba? Tama pa ba na nag-uuwi ka ng tissue ng kumpanya sa bahay nyo? Hindi tama yan! Inuuwi mo yung stapler! Parang, Mang Darambong! Spooky!
Aroy! 9:06. OT na naman tayo. Maraming thank you sa mga nagtiyagang makinig at nanood, no, sa pagsama sa second night ng special nating pagtatanghal ng DMC. Ito po ang Halloween special, the spooky edition. Bukas will be the last night ng ating yearly special. So, please send your spooky stories sa aking i-PM nyo ako, ha? Capital K sa Kuya, capital yung unang letter C sa Chico. Yun ang aking page. At let's see kung gaano tayo tatakutin ng mga kwento bukas. Thank you po sa mga nasa live, TikTok live viewers, thank you. Diyan sa FB, maraming salamat. Sa aking mga panauhin, mga studio audience, thank you so much. Yung isa nadamay lang nung asawa niya. wala siyang choice. Wala siyang no choice. At sana yung isa ditong sugatan ng puso ay sana ay maghilom na. Mamaya ay oorasyonan ka ng mga yan. Ay, huwag ka magkalala. Dalawa kayo. Dalawa pala kayo na sugatang puso ngayon. Magyakap nga kayo. Charot. Sige na nga. Magagalit na si Papa Jackson. Mapaalam na ako. Until tomorrow. This has been DMC or Drive Me Crazy. And this has been your DJ. Ako po, si Kuya Chico. Your favorite DJ. Saying goodbye. Take care. You go far. And God bless us all. Just keep it right here. The same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Leaving you now with Boys to Men and a song called End of the Road. Baby, alam mo naman, no? Nagtatagalog sila. Nagtatagalog na sila. Mahal na mahal kita, kaya para sa'yo ito. Pag mo sabihin radyo, sabihin mo. Bye-bye. We belong together, and you know